DZXL 558 Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, mga negosyante sa General Santos kinumpirmang nalulugi dahil sa power crisis. Presyo ng sardina sa Zamboanga posible ring tumaas. 100 to 300 million po ang losses namin monthly because of itong mga brownouts na ito. Jensen and Sarangani is experiencing now. And we are on the same boat because we have the same situation. Malacanang nanindigang walang dahilan para magtaas ng alert status. Ang PNP tiniyak na handa sa banta ng terorismo. Ngayon, wala naman kami namomonitor na talagang matinding problema o sasabihin natin talagang specific threat na maiugnay natin sa terorismo. Panawagang pagkakaroon ng mga babaeng pari binara ng CBCP. Si Kristo mismo ang may ibig na mga lalaki ang gawin niyang pare. Pamilya Marcos pumalag sa plano ng PCGG na exhibit para sa mga alahas ng dating First Lady Imelda Marcos. Balitang negosyo FBI, blanco pa rin sa pagkakakilala ng mga suspect o forecast po ng IMF sa pagsusulong ng ekonomiya ng Pilipinas na panatili. At abroad, ang FBI ay blanco pa rin sa pagkakakilanlan ng mga suspect sa Boston Marathon bombing. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. Escudero! Pagbabago! Ang kabataan ay hindi lamang pag-asa ng bayan, dapat maasahan na ng bayan. Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 26 days na lang eleksyon na. Kung sila ay para sa mga mahihirap, ang boto po para saan? Kung ikaw ay mahirap. Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Miyerkules, Abril 17, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ang naman Tuwang de la Peña, tayo po ay live sa DXKR 639, RMN Coronadal, DXRZ 900, RMN Zamboanga, DXBC 693, RMN Butuan, at sa DYHP 612, RMN Cebu. Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Lumalawak na po epekto sa General Santos City business community ng lumalalang power crisis sa buong Mindanao. Ang General Santos City na tinaguriang tuna capital ng Pilipinas at siya ring ikapito sa biggest tuna exporter sa buong mundo. At sa interview ng RMN kay Raymond Salansang, pinuno ng General Santos City Chamber of Commerce, sinabi nitong nalulugi na sila
ng 100 hanggang 300 milyong piso kada buwan dahil sa patuloy na krisis sa kuryente. Sa ngayon ay patuloy pa rin sila nakakaranas ng 7 hanggang 10 oras na brownout araw-araw. Based po sa computation namin, 100 to 300 million po ang losses namin monthly because of itong mga brownouts na ito. Dahil po dito nababahala na mga local businessmen sa mas malaking epekto sa kanilang mga negosyo, partikular ang pag-export ng tuna sa iba't ibang panig ng mundo upang makabawi sa pagkalugi. Isa sa kanilang nakikitang solusyon ay ang taasan na lamang ang presyo po ng tuna na hindi mo na magiging maganda naman sa international market. Tataas po yung presyo. Magiging worry natin is yung competitiveness natin sa world market but in terms of economy, and then yung mga investment efforts po namin masasayang po. Ito rin ang sitwasyon sa Zamboanga City, ang itinuturing namang sardines capital ng Pilipinas. Sa interview ng RMN kay Cholo Soliven, presidente ho ng Zamboanga City Chamber of Commerce, sinabi nito na wala pa rin sila nakikitang pagbabago sa supply ng kuryente sa kabila ho ng patuloy na pagtutok dito ng Malacanang. Sa ngayon, bagamat hindi na sila nawawalan ng kuryente tuwing weekdays, bumabawi naman daw tuwing weekends, kung saan umabot sa 7 hanggang 9 na oras ang brownout doon. Sama na sa mga posible epekto nito ay ang pagtaas ng presyo ng sardinas. Compare it with Gensan. Gensan and Sarangani have around 7 factories. Zamboanga City have 16. Times 2, times 3. Gensan and Sarangani is experiencing now. And we are on the same boat because we have the same situation. Kasunod pong pahayag ni Raymond Salansang, pinuno ng General Santos City Chamber of Commerce, at ang huli si Cholo Sullivan ng Zamboanga City Chamber of Commerce. Walang nakikitang rason naman ang Malacanang para itaas ang alert status ng mga law enforcement agencies sa ating bansa. Kasunod na rin ito ng nangyaring pagpapasabog sa Boston, Massachusetts kung saan 3 ang napatay at habang mahigit 100 naman ang nasugatan. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, alam ng mga otoridad, lalo na ng intelligence community, ang kanilang trabaho upang mapanatili ang seguridad ng mga mamamayan, kaya walang dahilan para ipag-utos na rin ang heightened alert sa PNP at sa AFP. Agad naman itong silang ayunan ni PNP Spokesman Chief Superintendent Generoso Serbo sa pagsasabing wala namang namomonitor na tangkang pag-atake ng terorista sa bansa. Sa interview ng RMN kay Serbo, tiniyak nito na nakahanda ang PNP sa anumang banta ng terorismo kung saan lalo pa nilang pinaigting ang kanilang pagbabantay sa seguridad ng publiko. What happened dito sa Boston bombing, ay lalo natin tinaigting yung mga dati na rin natin ginagawa at patuloy yung ating pagmamonitor sa mga threat groups, sa mga posibleng grupo na pwedeng gumawa nito. So, maganda naman yung ating security deployment at lalo po natin pinagtitibay. Pwede ko naman sabihin na sa ngayon, wala naman kami namomonitor na talagang matinding problema o sasabihin natin talagang specific threat na maiugnay natin sa terorismo. Ang spokesman ng PNP, si Chief Superintendent Generoso Serbo. Malabo naman sa kaugnay pong balita, ang security measures sa buong bansa ay dapat na paigtingin. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report! Hiniling ni Senator Loren Legarda sa pamahalaan na paigtingin ng seguridad sa buong bansa, lalo na sa mga matataong lugar at mahalagang establishmento. Ang panawagan ni Legarda ay kasunod ng naganap na pagsabog sa Boston Marathon kung saan ilan ang nasuwi at marami ang sugatan. Ayon kay Legarda, ang nabanggit na insidente ay paalaala na hindi dapat maging kampante ang ating mga otoridad pagdating sa seguridad ng buong bansa at kaligtasan ng mamamayan. Ibanaan niya ang mundo ngayon kung saan mayroong madalas na may naghahasik ng kaguluhan. Kaya naman hindi niya dapat maging kontento ang mga kinaukulan sa kasalukuyang security measures na nakalatag na. Mainam na pag-ibayuhin pa ang pagbabantay sa mga pampublikong gusali o malalaking establishmento at pahigpitin pang lalo ang proseso sa mga airports, seaports at iba pa upang matiyak na walang makalulusot na masasamang elemento. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Malabo namang katigan ng simbang Katoliko ang panawagan ng ilang Women's Liberation Movement na magkakaroon ng paring babae. Sa opinyon ni Monsignor Joselito Asis, ang SecGen ng CBCP, sa interview ng RMN, fundamental will o mismong si Kristo ang may kagustuhan na lalaki ang maging pare, kaya't malabong baguhin ng simbahan ang batas kaugnay ho dyan. Ang batas na ng pagpili na pare-bi ang mga lalaki. Sa panahon pa ng ating Panginoon, si Kristo mismo ang may ibig na mga lalaki ang gawin niyang pare.
Wala naman umanong dapat ikalungkot yung mga kababayang gustong maglingkod sa simbahan dahil walang pinipili ang Diyos kung sino ang mga gustong maglingkod sa Kanya. Maaari umanong maglingkod sa simbahan sa anumang paraan. Ang mga babae ay tinatawagan din na makiisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at saka ng evangelisasyon. Paano na nagbabawal, babae, lalaki, bata, matanda. At samantala sa usapin naman na bumaba ng 37% yung mga kaanib ng simbahang Katoliko sa bansa. Tugon ni Monsignor Asis, mahina lamang ang pananampalataya ng mga taong tumatalikod ho sa simbahan. Pabiro pang pinapahayag nito, lahat ho ng mga backslider sa simbahan ay bumabalik din sa oraso ng pangangailangan. Mahina ang pananampalataya. No? Pag ang tao, pag may sakit na, pag madali na mamatay, lahat yan uuwi sa simbahan. Ang simbahan naman ay parang nanay. Si CBCP Secretary General Joselito Asis sa interview ng Armen. Samantala, pumalag ngayon mga kasamang pamilya Marcos sa plano po ng PCGG, Presidential Commission on Good Government, na exhibit ang koleksyong alahas ng dating First Lady Imelda Marcos. Ayon sa abogado ng mga Marcoses na si Robert Sison, may halong politika ang hakbang ng PCGG dahil itinanong ito ngayong eleksyon. Depensa naman ni PCGG Commissioner Maita Chan Gonzaga, layon lamang ng exhibit na maipakita sa publiko ang kahalagahan po ng mga alahas, saan nabili ang mga ito, paano ito nabili at magkano ang halaga. Sinabi pa ni Atty. Gonzaga na sa dami ho na alahas sa mga Marcoses, hindi lahat daw ay kanila ipapakita. Kabilang sa mga exhibit ay ang Malacanang collection na nagkakalaga ng 5 to 7 million pesos. Away collections 1.5 to 2 million dollars. At ang Romeliotes collection na nagkakalaga ng 4.7 hanggang 6.4 million dollars. Pagkatapos ng exhibit sa huling quarter ng taon, pag-aaralan ng komisyon na ibenta ang nasabing mga alahas. Mission 2013. Boboto ako. Isa ho ang pagtulong sa mga OFW sa mga priority na tinututukan ni Team Pinoy Senatorial Candidate Cynthia Villar. Sa interview ho ng Armen kay Mrs. Villar, patuloy ang pagtulong ng Villar Foundation sa mga umuuwing overseas Filipino workers, particular na yung pagbibigay nila sa kanila ng pangkabuhayan. O dito, isa rin sa mga isusulong ni Mrs. Villar sakaling maluklok ito sa Senado ay ang muling pagbuhay sa pagbuo ng Department of OFWs na ipinanukala ng kanyang asawang si Senator Manny Villar. Sa pamamagitan anya nito, mas maraming programang gagawin para sa mga OFW kung saan may isa ng kagawaran na tututok sa kanila. Talay kasabay ho ng pagsisimula ng overseas absentee voting sa iba't ibang panig ng mundo noong Abril 13, hindi naman masabi ni Mrs. Villar kung makakakuha siya ng malaking boto sa mga OFWs. Basta ang mahalagaan niya ay natutulungan nila ang mga ito. Dito po sa kasi po nag-umpisa na po yung absentee voting noong April 13. Ano po ang yung parang assessment po ninyo sa lagay ng inyong senatorial bid among overseas absentee voters? Kayo po ba ay kampante na malaki ang makukuha po ninyong suporta sa overseas absentee voting, ma'am? Alam mo, Melchor, ngayon lang po ako humaharap sa politika, so hindi ko po masabi, pero ang alam ko po ay kami naman po ni Senator Villar, ang Villar Foundation ay talagang malaki po ang serbisyo sa ating mga OFWs. Yan po ang foremost advocacy natin since the beginning, 20 years ago, na tumulong sa mga OFW in terms of repatriation pag may problema sila, medical and livelihood pag nakabalik sila sa Pilipinas. Meron po tayong ongoing skills up program for returning OFWs, and every November po meron tayong OFW Summit with Go Negosyo na nag-encourage tayo sa pamilya ng ating OFW na mag-start ng kanilang maliliit na negosyo para nang sa ganun kung maging successful sila, hindi na kailangan bumalik sa abroad ang kanilang mga mahal sa buhay. So yan po ang pinaghahawakan natin na nagawa natin sa mga OFWs, whether they will vote for us or not, we will see in the coming polls. Hindi ko po talaga kung talagang napamahal na rin tayo sa mga OFWs. Ma-assess
kung napamahal tayo sa OFWs, but hopefully makakuha tayo ng maraming boto sa OFW. Besides, siguro po hindi naman po gaanong kalaki ang boto abroad, pero ang influence nila ay naandito din sa Pilipinas sapagkat naiwan nila mga pamilya nila dito at iyon ang nai-influence nilang magsuporta sa atin. I see, yes ma'am. Aside from itong mga economic livelihood na ginagawa po ng inyong yung Villar Foundation para po sa mga OFWs po natin, kung sakali po na kayo po ay maluklok sa Senado, meron po ba kayong naiisip na parang gawing batas para mas matulungan at mapalakas pa itong mga OFWs po natin? Alam mo naman si Senator Manny Villar, nag-file siya ng creation of the Department of OFWs kasi ngayon ang ating mga OFWs are being taken off by two departments, the Department of Foreign Affairs and Department of Labor and Employment. Gusto po ni Senator Villar sa kanyang bill na i-centralize na sa isang department para nang sa ganon wala pong confusion kasi minsan nahirapan tayo saan ba tayo pupunta, sa Department of Foreign Affairs ba o sa Department of Labor pag may problema ang OFW. So gusto niya may sariling departamento po. Kung hindi ito mapasa ngayong Kongreso, i-refile natin po dyan at pagpuprosigihan natin mapasa sa susunod na Kongreso kung ako po ay mahalal na senador ng Pilipinas at tayo po ay siguro pag nakakreate tayo ng Department of OFWs, mas marami tayong programang gagawin at siguro lalagyan natin ng mas malaking budget nang sa ganon ay mapagsilbihan natin ang ating 12 million OFWs. Napakarami po. Yes, ma'am. Lahat ng pamilya sa Pilipinas meron ng OFW at napakalaki po ng remittance nila sa ating ekonomiya na I think ay malaki ang tulong kaya magandang ekonomiya ng Pilipinas. Yan o ay nabatid na meron pong 12 million na mga Filipino OFWs sa buong mundo. Mission 2013. Boboto ako. Mga kasama, tuloy po iba pang balita natin. May bago ng Deputy Court Administrator ang Korte Suprema. Sa botong 8-7, itinaga ng Korte Suprema sa Assistant Court Administrator Telma Bahia bilang bagong Deputy Court Administrator. Pinalitan ni Bahia sa Deputy Court Administrator Nifa Vilches na sumakabilang buhay dahil po sa sakit na cancer. Naging mahigpit na katunggali ni Bahia sa nasabing posisyon si Quezon City RTC Branch 85 Judge Pilomena Singh na nakakuha ng 7 boto mula sa mga mahistrado. Mga kandidato mula Kamara umalma sa Supreme Court ruling. Sama natin sa Balita Live, Conde Batak. RMN Report! Hindi sumang-ayon ng mga kandidato mula sa United Nationalist Alliance ang una kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema na ibalik sa dati ang airtime ng mga political advertisements sa telebisyon at radyo. Pinakwestiyon ni Zambales Representative Mitos Magsaysay kung bakit sa kalagitnaan ng kampanya ay saka magbababa ng desisyon ang Supreme Court na ibalik sa dating 180 minutes sa bawat radyo at 120 minutes sa bawat telebisyon ang airtime ng mga kandidato. Gate nito masyado nang uli para baguhin ang desisyon ng COMELEC dahil yun na ang sinusunod nang magsimula ang campaign period sa national level. Bukod dito ay isang malaking disadvantage at hindi rin patas umano ito sa mga kandidato na may limitadong pondo. Para naman kay San Juan Representative J.V. Eresito, hindi rin ito pabor sa SC ruling dahil ang airtime limit na pinatupad naman ng COMELEC ay nagsisilbi para maging pantay-pantay ang lahat ng mga kandidato. Bagamat magkalaban sa politika, ay sinang-ayunan din ito ni Aurora Representative Sani Angara kung saan sinabi nitong inilalagay lamang ng nasabing ruling sa alanganin ng lahat ng mga kandidato sa kung alin ba talagang desisyon ang susundin. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, ang COMELEC maasama na nawagan po sa Korte Suprema na maglabas ng pinal na desisyon sa mga kwestyong resolusyon ng poll body. Kasama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. RMN Report! Nananawagan nga ang Commission on Elections sa Korte Suprema na wag na silang ibitin at maglabas na ng pinal na desisyon sa mga kinaukusyong resolusyon ng poll body.
Senate Chairman Sixto Brillantes na nagtatampo siya sa Supreme Court dahil sa 4 na beses ang pagpigil ito sa kanilang mga resolusyon. Ipinawanag ni Brillantes na mas mabuti sana kung magpalabas na lamang ng desisyon ng mataas na hukuman sa merito ng mga petisyon kontra sa kanilang panuntunan sa halip na ibitin ng implementasyon. Matatandaan na unang hinarang ng Korte Suprema ang implementasyon ng notices ng COMELEC laban sa Team Patay versus Team Buhay poster. Pagpasa sa kanila ng kaso ng mayoralty race case sa Imus, Cavite, pagbalik sa poll body ng 54 na ay ang pagharang sa resolusyon ng poll body patungkol sa airtime limits. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Warnquilio, Tatak, RMN. RMN Report! Ang issue sa Sabah hindi matatalakay sa ASEAN Summit. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report! Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na hindi kasama ang issue sa Sabah sa mga matatalakay sa gaganaping Association of Southeast Asian Nations Summit sa Brunei Darussalam sa susunod na linggo. Ito ang sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Raul Hernandez sa ginawang briefing dito sa Palasyo ng Malacanang kanina. Hindi kasamaan niya ang agenda ni Pangulong Aquino sa gaganaping ASEAN Summit ang pagtalakay sa matagal ng issue sa Sabah. Ang kabilang lang anya sa mga pag-uusapan sa ASEAN ay ang mga issue sa West Philippine Sea at ang pagbabalangkas ng Code of Conduct on South China Sea. Sinabi din ni Hernandez na hindi magkakaroon ng bilateral meetings si Pangulong Noynoy Aquino sa anumang leader ng mga bansa sa gaganaping summit. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo, Nation! Ikalawang batch naman ng Pinoy repatriates ngayon pong linggo. Darating mamaya mula sa Syria. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report! Mamayang alas 5:15 ng hapon dadating ang ikalawang batch para sa linggong ito ng Filipino repatriates mula Syria. Ito ay binubuo ng 30 OFWs. Kahapon una nang dumating ang first batch na binubuo naman ng 6 na po. Inaayos na rin ng Philippine Embassy sa Beirut ang pagpapauwi sa 6 na iba pang Pinoy repatriates. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide! RPUS Balikatan, kinundi na ang pagpapasabog sa Boston Marathon sa Amerika. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamoga. RMN Report! Kinundin na ng Republic of the Philippines, United States balikatan ang pagpapasabog sa Boston sa Amerika. Sinabi ni Lieutenant General Terry Robling, ang kinatawan ng U.S. Marine Corps Pacific sa isinagawang balikatan closing ceremony kanina, na nakikiramay sila sa pamilya ng mga nabiktima ng pagpapasabog sa Boston. Tiwala naman ng U.S. forces na nandito ngayon sa Pilipinas na mareresolba ng U.S. government at mapapanagot ang mga nasa likod ng pagpapasabog, habang mas pinaigting-anya nila ang kanilang isinasagawang security measures laban sa mga posibleng pag-atake ng mga terorista. Sa Pilipinas naman, una na nga tiniyak ng Philippine National Police na hindi mangyayari sa bansa ang nangyari sa Boston, Massachusetts, dahil palagi naka-arrest po ang kanilang tropa sa mga ganitong uri ng insidente. Natatandang 3 ang patay habang mahigit 100 ang sugatan sa naganap na pagpasabog sa Boston Marathon. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide! Oil smuggling sa Masbate. Nireklamo po ng mga may-ari ng gasolinahan. Kasama natin sa Balita Live, Norman Laurio ng RMN Masbate. RMN Report! Nakawagan ngayon ang mga may-ari ng gasoline station sa lalawigan ng Masbate sa mga otoridad na hulihin ang mga miyembro ng sindikato na nasa likod ng oil smuggling umano, umaski nila sa tawag dito na paihi. Sa isla naman ng Hintutulo sa bayan ng Balod sa Masbate dahil malikinaaniya ang pagkakalugi ng mga negosyante rito. Sa panayam ng Radyo mo Nationwide kay Mr. Boy Valencia, may-ari ng isang gasoline station sa Masbate. Aniyang mga mayagpa. Babalikan po natin sa maweng masama si Norman Laurio sa ilang sandali lamang. RMN News Negosyo. Diretso na ho tayo sa balitang negosyo. Masama na panatili ng International Monetary Fund o IMF ang forecast nila na pagsulo ng ekonomiya ng Pilipinas sa taong 2013 at saka taong 2014. Sa kabila po ng panig ito o sa bilang panig naman, inaasahan pa rin ang panguna ng Asya sa pagsusulong o pagsulong ng ekonomiya sa global economy. Ayon sa IMF, ang ekonomiya ng Pilipinas ay inaasahan na uusad ng 6% ngayong taon at 5.5% sa 2014. Tinataya din ng IMF na kinakitaan po ng 3.3% at 4% na paglago ngayong 2013 at 2014
ang mga bansa sa Asya. Kabila ng mga inaasahan na pagunlad sa ekonomiya, sinabi ng IMF na bagamat hindi po maiwasan ang mga problema sa ilang bahagi ng Asya, inihayag nito na dapat panatilihin ang pagtutulungan para mas mapabuti at mapalawak pa ang kabuoang kalakalan. Talaga po natin makasama ang kabuoang detalye ng report ni Norman Laurio ng RMN Masbate. Norman. Nanawagan ngayon ang mga may-ari ng gasoline station dito sa lalawigan Masbate sa mga otoridad na hulihin ang mga miyembro ng sindikato na nasa likod ng oil smuggling o paihi. Sa isla naman ng Hintutolo sa bayan ng Balod dito sa Masbate dahil malaki na umano ang pagkakalugi ng mga negosyante rito. Sa panayam ng Radyo Mo Nationwide kay Mr. Boy Valencia, may-ari ng isang gasoline station sa Masbate City, matagal na aniyang namamayagpag ang sindikato ng oil smuggling sa isla ng Hintutolo na hindi naman umano masawatan ng kapulisan sa lalawigan. Ang oil smuggling o paihi ay isinasagawa dito sa pamamagitan ng pagpuslit ng krudo at gasolina mula sa mga dambuhalang tanker o barko na dumadaan naman sa laot ng Hintutolo Island at ipinupuslit ng mga kasapi ng sindikato sakay ng mga bangkang dikatig at ibinebenta naman sa mga mangingisda sa iba't ibang parte ng lalawigan ng Masbate. Mula dito sa Masbate para sa DCXL 558, Norman Laurio, Tapat RMN. Radyo Mo Nationwide. RMN News Abroad. Hanggang ngayon, blanco pa rin ang FBI sa pagkakakilanlan ng mga suspect sa nangyari hong pambobomba kahapon sa Boston Marathon sa Copley Square, Boston, Massachusetts. Nagkasaway ng 3 katao habang mahigit 180 yung nasugatan. Sa kabila niyan, unti-unti nang lumilinaw sa mga otoridad ang uri ng bomba na ginamit. Ang minasabag umanong bomba inilagay sa pressure cooker na isinilid sa backpack at iniwan sa Copley Square. Ayon kay FBI Special Agent in Charge Richard Del Loriels, may mga natagpuan ding nylon na nilagyan ng gunpowder at sharpnel ang pampasabog. Posible umanong ginamitan ito ng timer at hindi cellphone ang detonating device. Sa inisyal na pagsusuri, pawang maliliit ho ang 2 bomba na pinasabog at walang C4 o yung high-grade explosive component. Mga homemade bombs na gawa ho sa pressure cooker ay ginagamit na noon pa ng mga militante sa Afghanistan, India, Pakistan at Al-Qaeda branch sa Yemen. Live na live, mga kasama mula pa rin sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Iyo pong muling narinig ang numero ng RMN News Nationwide. Ngayong Miyerkules ng tanghali, April 17, 2013. Nasa Butuan. Susunod na diyan, sina kasamang Jerry Campos at Sasi Babar. Sa RMN News, Diretso Balitang Butuan sa numero 1 DXBC 693. Panoorin po ang aming naging pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, syempre yan, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, si Buddy Oberas at Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013, RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Tatak alas 12, 28 na. DZXL